Magandang hapon, magandang umaga mga kababayan. Matindi po itong ating bibigyan ng birada. Attorney Topacio, galit na galit. At hinamon po si Risa Hontiveros na sasaksakan niya ng tumbong ang kanyang wet poo. Pag nanalong Pangulo itong si Risa Hontiveros, kasi nga po itong si Risa Hontiveros, nangangarap po na maging Pangulo. So sinabi ni Attorney Topacio na naku po, malabo pa sa sabaw. Naku po mga kababayan, ano ba ang sinasabi ni Risa Hontiveros? Bakit nagngangaw-ngaw at binuljak at sinampal ng sapatos ni Attorney Topacio? Pakinggan po natin mga kababayan. Magugulat kayo dito kasi ito nga pong si Risa Hontiveros nangangarap na suntok sa buwan. Na sinasabi niya, suportado daw ng simbahan, mga iba't ibang mga sekta, iba't ibang mga private sectors. Suportado daw siya ng mga kababayan natin na kailangan na daw kumilos. Aba, mga kababayan, matindi ito ha. So, eto na po. Ibibigay ko na po kay Attorney Topacio. Attorney Topacio, ano bang nangyari? Buljakin mo nga ito. Hindi ka magiging presidente, Risa. Sasaksakan ko ng golf club yung tumbong ko. Pagka naging presidente ka. Tanda mo yan. Halatang halata kayo. Yung pinagsasabi niyong mga Ngonsod, Sarmiento. Nandyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong relihiyoso. Ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong mga bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento at Attorney Christian Monsod. Lahat sila nagsasabing kumilos na. Opinion nila yan hindi opinion nila. Maraming may opinion din na kontra. Pinagsasabi nitong si Risa, nating intindihan si Risa. Puro kapwitan yan Ewan ko nga ba? Ngayon pa bumanat itong si Risa. Ayaw daw niya nilalabang ang konstitusyon. Siya lumalabang ng konstitusyon yung hearing niya kay Pastor Apollo Kibuloy, yung right against self-incrimination, yung right to privacy. Kaya may demanda yan na yung wiretapping violation ng Anti-Wiretapping Act. Right against self-incrimination. Siya naglalabag lagi ng konstitusyon. Yung sa hearing ni Cassandra Leong, bago titira siya ngayon. Gustong magpresidente kasi nitong si Risa Flash report muna. Mula kanino? Eto ba? Tama ba ito? Mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Live on Viber. Manuel Titiblak sa Senado. Isusunod na mag-convene ng Senado ngayong araw. Wow, good morning po. Yes, pasok. Manang Celi. DWIZ Flash Report. This month, join XM's biggest promo ever. We're celebrating 15 years of award-winning trading, and you can double your deposit bonus up to $15,000. The more you trade, the more you earn. XM. Bagamat sa June 11 pa sa Miyerkules nakaschedule sana itong pagbubukas ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero inianunsyo ni Senator Risa Hontiveros na siya at si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay mag-move mamayang hapon na magsagawa na yung opening rights para sa impeachment trial kay DWIZ Flash Report. Bagamat sa June 11 pa sa Miyerkules nakaschedule sana itong pagbubukas ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero inianunsyo ni Senator Risa Hontiveros na siya at si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay mag-move mamayang hapon na magsagawa na yung opening rights para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa, siya at Senator Coco Pimentel
ay hihilingin nila na si Senate President ay mag-take na ng kanyang oath bilang presiding officer ng impeachment court at pagkatapos ay i-administer ni Senate President Chis Escudero ang panunumpa naman ng lahat ng miyembro ng Senado bilang tatayong senator judges. Ayon dito kay Senator Risa Hontiveros, ito susundan na ng pagkukonvene nila bilang impeachment court para sa articles at ang articles of impeachment na kanilang natanggap mula sa Kamara noong February ay formal nang ipipresenta sa body bilang impeachment court. Dito kay Senator Risa, wala pa namang trial proper na mangyayari, opening rights pa lang at manunumpa at formalidad at hindi na ito abutin ng isang oras. So narito yung naging announcement ni Senator Risa kaugnay ng kanilang gagawin na paghiling na simulan na nga itong opening rights para sa impeachment. Ang susuway sa saligang batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate minority will formally move to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court Puro kalokohan to. and to administer the prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to O, di ba mga kababayan? Naku, masasabon talaga ni ni Attorney Topacio. Narinig niyo naman mga kababayan, di ba? Naku po. Pakinggan po natin ha kung anong masasabi ni Attorney Topacio dito. the body. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang. Panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng isang oras. So, let's not pretend that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. We have 3 full days of session left. Mapilit mga kababayan, no? Di ba sila yung mapipilit? Eh sinabi na nga na dismiss na ito eh. Ba't ba namimilit kayo? Tapos ngayon may pangarap kang maging pangulo. Eh kung iboboto ka ba ng taong bayan? Eh dyan nga sa ayaw kayo eh. Kahit anong pilit nyo, lagi kayong talo eh. Kaya nabuljak ito ni Attorney Topacio eh. Tuloy pa natin. Which can last up to midnight, as they have in recent days. We may have only 3 days, but 3 days is not nothing. The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. Nandyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong relihiyoso, ang mga abogado, Nangangarap. ang mga law schools at universidad, Ako po. ang mismong mga Bulaan. ang mismong mga Mga bulaan. bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, Akala ko mga bulaang propeta eh. Di ba may mga ganyan? Sabi niya, mga iba't ibang sekta ng simbahan at mga bulaang propeta ay hindi. Mga bumalangkas daw. Akala ko bulaang propeta. sina Attorney Rene Sarmiento at Attorney Christian Monsod. Lahat sila nagsasabing kumilos na ang Senado. Bilang mga senador ng 19th Congress, Thank you. Okay. Patrol 19. Okay. Eto Senator na. Ortega Bueno. Yari na.
eh. Nako. Ngayon pa bumanat itong si Risa. Ayaw daw niya nilalabag ang konstitusyon. Siya lumalabag ng konstitusyon eh. Yung hearing niya kay Pastor Apollo Kibuloy, yung right against self-incrimination, yung right to privacy, kaya may demanda yan na yung wiretapping violation ng Anti-Wiretapping Act. Right against self-incrimination. Siya naglalabag lagi ng konstitusyon, yung sa hearing ni Cassandra Leong. Bago titira siya ngayon, gustong magpresidente kasi nitong si Risa eh. Yun. Di ka magiging presidente, Risa. Sasaksakan ko ng golf club yung tumbong ko. Pagka naging presidente ka. Tanda mo yan. Si Coco naman, ang tindi talaga ng epekto ng pagka-appoint dun sa Asawa niya. sa asawa matindi. 2 araw na lang, nangungulit pa kayo. Halatang halata kayo. Yung pinagsasabi niyong mga Monsod, Sarmiento, opinion nila yan eh. Hindi opinion nila. Maraming may opinion din na kontra. Pinagsasabi nitong si Risa, ewan ko nga ba. Anyway, sa kabila niyang Mga kababayan, ano masasabi nyo? Nako, nasapatos si Risa Hontiveros dito, nangangarap daw na maging presidente at sasaksakan niya ng golf ball ang tumbong ni Attorney Topacio. Ano masasabi niyo po mga kababayan? I-comment niyo po sa baba kung mananalo ba ito si Risa Hontiveros kasi nga suportado daw ng simbahan, law school, mga pribadong paaralan, kung sino-sino mga tao, nakikilos na daw. Wow! Wow. Kayo na panalo. Naku, hindi kayo mananalo kay Sara Duterte. Tapos katandem niya si Marcoleta. Hindi kayo mananalo. Ilista nyo po yan. Ilista nyo po. Hindi po kayo mananalo. Promise. Wag lang magkaroon ng dayaan. Hindi kayo mananalo. Promise. Nakikita ko sa aking mga bolang kristal na hindi po kayo mananalo sa pagkapangulo. Hinulaan ko na yan na ilalampaso kayo ni Sara Duterte at Marcoleta. Kung si Coco Pimentel ang vice-presidente ni Risa, walay. Tatambakan lang ni Marcoleta yan. Kaya anong masasabi nyo? Mananalo ba ito si Manang Risa? O vice president niya si Laila de Lima? Nako, lalo na. Lalo nang talo ito. Franz Castro? Sinong katandem mo? Sandro Marcos? Nako po, hindi na mananalo yung mga manok nyo, kahit sino pa yan. Kayo na nagsusulong ng impeachment, hindi kayo mananalo sa kahit anong eleksyon, lalo na sa Pangulo, Madam Risa. Huwag na kayong tumakbo. Huwag na kayong magsayang ng pera. Kasi matatalo po kayo. Kaya mga kababayan, ito lamang po ang ating bahagi. Ako si The Wonder sa Philippines. Pinakamalupit, pinakamahusay, pinakagwapo. Mga kababayan, pa-like po tayo, pa-share po. At pa-subscribe ng ating munting channel. Salamat po.